Para pag-usapan ang pagdinig ng House Quad Committee tungkol po sa war on drugs ng Administrasyong Duterte, makakausap po natin si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Good morning, Connie, and magandang umaga sa nanonood sa inyong program. Attorney Cayosa, marami pong pag-amin tuhong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang tanong po ay magagamit po ba sa korte rito sa Pilipinas o kaya sa International Criminal Court ang lahat po ng sinabi ng dating Pangulo sa Quadcom hearing? Magagamit naman sapagkat lahat ng kanyang sinasabi, pag-aamin at pag-explika ay they are material and relevant to the issue dun sa complaint o kaya sa kaso laban sa kanya, no? Yung EJK, crimes against humanity or possibly murder, kung yan ang hantungan ng case build-up, hindi lang sa Pilipinas, kundi rin dun sa ICC. So they are material and relevant. They are freely given under oath, publicly. There is no prohibition from them being used in those cases kung mayroong mabubuong kaso laban sa kanya. Okay, pero nabanggit din po ni Senate President Escudero na mahirap patunayan, lalong-lalo na kung wala naman pong aamin halimbawa at magbibigay ng testimonya, detalye tungkol po dun sa pag-amin ng Pangulo na nakapatay siya ng 6 hanggang 7 tao. Paano po yun? Well, by themselves, no? Sabi niya, it will not be sufficient to convict him, but it's a good start. Pwedeng mga circumstantial evidence o kaya ma-encourage yung mga ibang witnesses na lumantad o kaya yung mga biktima o yung kanilang kapamilya na mag-file ng complaint. Sapagkat siya na mismo may inaamin na siya. Yung isang portion lang dito, yung inaamin niya na pinatay niya, ito naging fiscal, abogado siya. Baka naman nag-prescribe na. Baka yung krimen na sinasabi niya is more than 20 years na. Okay, so wala na yon. Mag-prescribe na. Kapag natapos po ang lahat ng hearing sa Quadcom o sa Senado, ano ho ang dapat na next step kaya? Sino ho ang dapat magsampa ng mga kaso rito sa Pilipinas? Kasi sinasabi nga, dapat makita naman natin ano ho ang gagawin ng DOJ daw. Well, hindi naman kinakailangang hintayin ng DOJ, NBI, CHR at ang ating criminal justice system para magsampa. But bago magsampa, dapat mag-case build-up sila. No? Maganda, nakakatulong na marami siyang mga inaamin, maraming sinasabi, they can be used against him. So, hindi na kinakailangang hintayin. Ngayon, yung Quadcom naman, o kaya Senado, under their own rules, they're supposed to submit a committee report. At yan, pwedeng basehan din yan, pwedeng magamit yung mga datos, mga dokumento, mga testimonya, either in the local courts, in our local administration of justice, o kaya sa ICC. Okay, speaking of ICC, ang sinasabi po na parang po pwede rin daw na magamit yung sinasabi niyang mga pagpatay niya in the basis ng sinasabi parang crimes against humanity as a whole, no, under ICC. Ano ho ang tingin niyo doon? That is true, ano? Kasi for local cases, kinakailangan ma-connect yan to specific murders, no? But dun sa crimes against humanity, pwede ho kasing general yan. You show a trend or statistics at mga datos. Meron naman ang kapulisan yan. The question is, will they bring out this evidence? Will they bring out these records? And will the new PNP under the bagong Pilipinas do its job to investigate and hold accountable? Hindi lang si Pangulong Duterte kung sakasakali, kundi yung mga ginamit, yung instruction niya o kaya sangkot directly sa mga EJK. So, it's a challenge to our justice system. Okay. Yung pong inasal ni dating Pangulong Duterte na pag-amba, no, kina dating Senador De Lima at Trillanes, may isyung legal po ba yun? Well, hindi naman, it doesn't amount to threat. It's just very revealing. It shows his true nature, no? And coming perhaps, but mukha namang it did not amount to contemptuous conduct kasi nag-apologize naman siya. We've seen that before. It's nothing new. At siguro part of the
posturing ang ginagawa nila. Okay. Dati po laging sinasabi ng Malacanang na walang jurisdiction ng ICC dito po sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating mga batas po at korte. Pero sa huling pahayag po ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nabanggit po yung posibilidad na makipag-cooperate na ang Pilipinas sa ICC sa pamamagitan po ng Interpol. Ano kaya ang magiging implikasyon niyan pagka kasama na po ng Interpol dahil miyembro pa rin tayo ng Interpol although not in ICC anymore? Una, hindi naman, it's not Malacanang or the local authorities that determine kung may jurisdiction. It's ICC. And so far, ICC has ruled that it has jurisdiction. Secondly, malinaw naman dun sa Rome Statute that created the ICC, to which we were a signatory, ay yung jurisdiction remains for those cases and investigations na nagawa bago tayo pumalas. So, and then the third point is yung sinasabi ng Executive Secretary, dating Chief Justice Lucas Bersamin, na we will cooperate with Interpol. Wala namang problema yan dun sa official, so far, official position ng gobyerno that we will not cooperate with ICC sapagkat iba namang treaty or convention yung basehan sa Interpol. I see. So hindi naman tayo kumalas doon. So kung merong red notice o may request ang Interpol, we are legally bound under that convention and that treaty, of which we remain to be a member and a supporter, na mag-cooperate ang ating kapulisan. Alright. Marami pong salamat, Attorney Domingo Cayosa, sa mga impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin sa Balitang Hali. Maraming salamat. Magandang umaga ho sa lahat.